Feeling mo, baka pagalitan ka. Sabi mo, ginawa ko na ngayon trabaho ko, ginawa ko na itong kultas. Ito, tatawagin pa ako ng amo ko, baka pagalitan pa ako, baka sabihin, kulang-kulang pa yung ano mo. O Inday, dahil sa kasipagan mo, dahil nag-go beyond extra mile ka pa, ito yung bonus mo. Sasabihin naman nung katulong, ang saya, ti! Kasi, yung ang saya, ti, pala sa kanya, ang saya-saya, ti! Kasi, nabigyan siya ng beyond extra mile siya. Kaya alam nyo po, depende kasi sa pananaw natin yung anxiety. Kaya yun yung pinaggagalingan ng mga kami nababasa kayo, bakit may anxiety? Kasi nga, iba pala yung pananaw niya sa anxiety. So, sana naiintindihan. Sa wakas, yung pinaghirapan mo, nakita ng amo mo at napansin yung pagpapagal mo. So, ganun din sa ating buhay. Siyempre, sabi ko nga, kidding aside, ang gusto ko lang i-drive dito, kaya dapat binabago natin ang ating pagtingin at pananaw sa mga negatibong damdamin. Kasi nga, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, meron tayong Panginoon na pananaligan, kaya hindi tayo dapat magpadaig doon sa mga negatibong. Hindi ko ginagawang biro ang anxiety kasi talagang totoo yan, nagaganap yan sa loobin ng isang tao, pero bilang isang mananampalataya, hindi ka dapat magpadaig doon. So dapat, may nararamdaman tayong anxiety, magkaroon tayo ng anxiety. Kasi meron tayong Diyos na pinapanaligan. So yun yung pinagagalingan ko, may nagtatanong doon, ano ba yung, saan ba nanggagaling yung anxiety? Yan yung pinag-usapan kasi namin doon doon kay na pastor, doon kami nagkaroon ng fellowship. At nakakatuwa naman kasi totoo, magiging masaya yung paglilingkod natin sa Panginoon kasi nga, naintindihan natin ang kanyang salita. Naintindihan po ba? Okay, so balik tayo sa ating pinag-aaralan. Pero kidding aside, napakahalaga pangunawa natin, especially sa pakikinig natin ng pangangaral. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi kung matapos nating makapakinig, halimbawa nakapakinig tayo ng pangangaral, tapos sa ating pakikinig, umuwi tayo sa ating mga bahay. Sabi ko nga na meron tayong dagdag na kaalaman kasi nakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, nadagdagan yung ating kaalaman sa salita ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kapakipakinabang ng mga mabubuting aral sa buhay. Ngunit, hindi naman natin ito naunawaan ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, ang mga ngaral ay nabigo. Kasi kahit na-inform ka, kung hindi mo naman naintindihan, yung purpose pa rin ng mga ngaral, nabigo siya. Kasi dapat na purpose ng mga ngaral, na sa kanyang ipinapangaral, na ipaunawa niya doon sa nakikinig, yung dapat na ipaabot sa kanya ng Panginoon. Kaya nga, ang mga ngaral ay nabigo. Hindi sapat na nadagdagan ng kaalaman mo, mas mahalaga na sa nadagdag na kaalaman mo ay itong naunawaan. Amen po ba? So, ngayon, kung tayo ay umalis, nakapakinig tayo ng Word of God, nakapakinig tayo ng nangangaral, tayo ay nalibang, tayo po ay natawa doon sa mga, naaliw tayo doon sa mga kwento sinasabi ng mga ngaral. Tapos, wala pa rin tayong higit na pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, yung mga ngaral din ay nabigo. Kasi nga, kung na-entertain ka lang sa iyong pakikinig at hindi mo ito naunawaan, parang useless pa rin. Kasi nga, ang tao ay umalis, dapat, yung sa pangaral na kanya napakinggan, ang naging resulta nun, naintindihan niya yung ipinapangaral na naisipabot sa kanya ng Panginoon at ito ay kanyang naiisa pamuhay. Kasi kahit sa Bible siya sabi, parang walang kwenta yung napakinggan mo, pero hindi mo naman naisa pamuhay. Ngayon, kung ang isang tao ay umalis na may motibasyon, na kumikilos o kaya ay nagdasal ng isang panalangin, ngunit ito ay nakabatay sa higit na pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Halimbawa, nakikinig ka ng pangaral sa Panginoon na antig ang kalooban mo at dahil doon nag-pray ka, pero hindi naman ito nakabatay doon sa gustong ipangaral sa'yo ng Panginoon, ipaabot sa'yo ng Panginoon. Parang useless pa rin doon. Kasi bakit? Ang mga ngaral ay nabigo kasi hindi iyon ang layunin. Ang layunin niya, maunawaan ng nakikinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, maintindihan niya ang utos ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay. At sila ay sumunod sa ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Naintindihan po ba? Nasusundan? Kasi nga, kahit na tayo ay, halimbawa, mamotivate ng ating napakinggan, pero hindi mo pa rin sinusunod ang pinag-uutos sa'yo ng Panginoon,
useless pa rin yan. Kinakailangan, kahit na kasing liit lang yung napakinggan natin, pero naintindihan natin at naipamuhay natin, yun yung magmamatter. Yun yung mahalaga. So, sana nasusundan. Ngayon, kung ang mga tao ay umalis na humahanga doon sa mga ngaral, halimbawa, may mga ngaral talaga na magagaling. May mga tagapagturo talaga na talagang mapapawaw ka sa husay at saka galing nilang mag-share at magpaliwanag dahil sa galing nilang magsalita. Ngunit umalis din ng mga ito ng walang higit na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Ang mga ngaral ay nabigo at ang nakakalungkot, sabi ko nga rito, mananagot siya sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, hindi biro yung ikaw ay maging tagapagturo. Akala ng iba, madaling maging tagapagturo kasi nga, anong sinasabi sa atin ni Santiago chapter 3? Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng higit kaysa iba. Akala mo, ay buti pa siya, nagtuturo siya. Di ba? May, sabi natin, may allowance siya, may may nakukuha siyang benefits. Hindi. Alam niyo po ba na bilang tagapagturo, marami kang pananagutan sa Panginoon kasi kung yung bang tinuturo mo, yung tinuturuan mo, meron bang naunawaan ng mga yan? Kasi kung ikaw ay turo ka lang ng turo at wala naman naiintindihan yung pinapangaralan mo, mananagot ka sa Panginoon kasi hindi naman yan ang layunin mo mag-entertain, hindi ka layunin para ikaw ay hangaan. Ang layunin ng salita ng Panginoon ay maintindihan ng bawat isa yung salita ng Diyos na nais itaabot sa kanila. Nasusundan po ba? Kaya nga, ito yung challenge sa atin na pinagdadaanan namin kasi nga talagang hindi biro ang magturo at magpaunawa kasi parehas itong pribilehiyo at parehas din itong pananagutan. Hindi yung basta-basta turo ka lang ng turo. Kaya nga ako, ilan lang yung tinuturo ko sa kanila. Sila lang. Kasi gusto ko lang mabigyan sila ng pribilehiyo. Naintindihan po ba? Kaya huwag na kayong tumanggi pag naituro kayo. Sundan po ba? So, mas pinagpapalaro yung nagbibigay at nagpaparaya. Amen po ba? Oo, kakampi kita talaga, favorite talaga katanina. Pero kidding aside, gusto ko lang pong higit na mapagpala kayo. So, napakahalaga ng tinutulungan nating maunawa ng mga tao na maintindihan yung kanilang napapakinggang salita ng Panginoon. Amen po ba? So, importanteng makita natin kung bakit nangangailangan ng espesyal na tulong ang bayan ng Diyos sa pagkaunawa. Kasi nga, kagaya ni Esther, hindi naman kayang mapaliwanagan yung lahat ng tao. Di po ba? That time. So, dahil ang mga bagay ng Diyos ay spiritual na nakikilala lamang sa paraang spiritual. Kasi minsan kala nila yung pagtuturo at pagpapaunawa ng salita ng Panginoon ay sa paraang intellectual. Kasi minsan may mga taong matatalino, pero pag tinuruan mo, pag nakapakinig ng salita ng Panginoon, minsan parang hindi nila maintindihan. Kasi nga, yung mga spiritual na bagay, maintindihan lamang sa paraang spiritual. Kasi kung wala kang espiritu ng Diyos, kahit na anong pangangaral sa'yo, hindi mo maintindihan. Kaya nga ito yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 16. So, basahin natin ng, hindi tayo magmamadali, pero titingnan natin na makover natin yung bawat verses na ating tatalakayin. Sabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 10 hanggang 16. Subalit ito inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu, na nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam ng iniisip ng Diyos, walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban ng kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam ng mga iniisip ng Diyos, maliban sa Espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng salibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sabi pa ng verse 13, sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinapaliwanag namin mga katotohanan espiritual, mga pananalitang turo ng espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao na ginagamit namin, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan lamang ang mga iyon at di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng mga tao nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit wala nakakaunawa sa kanya. Sabi ng verse 16, ganito ang nakasaad sa kasulatan,
Sino ang makakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo ay taglay na natin. At ito yung pinakamahalaga bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Kasi nga, yung pag-iisip ni Kristo ay taglay na ng bawat isang Kristiyano na tumanggap at kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya hindi mahirap sa Kanya na maunawaan at maintindihan yung salita ng Diyos, especially kung ito ay naipapaliwanag ng mabuti. Naintindihan po ba? Kaya nga, ang gagawin na lang natin, malinaw natin dapat na napapakinggan, malinaw dapat nating nababasa, malinaw natin dapat itong naipapaunawa doon sa bawat isa para higit natin itong maintindihan. Kasi pag hindi natin naintindihan, wala pa rin itong kahalagahan. Okay? So, nasusundan. At ang kagandahan doon sa ating pag-aaral, yung pag-iisip natin hindi na karnal. Kasi ang pag-iisip natin ay kagaya nung kay Kristo, kasi yung pag-iisip niya ay taglay na natin. Kaya madali na natin maintindihan yung kanyang salita. So ang banal na espiritu ang gumagamit ng mga likas na guro upang magdala ng espiritual na pangunawa sa atin na tumutulong sa atin para maunawaan kung ano ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Yun yung kahalagahan ng mga alalay ni Ezra. Ngayon, pangalawa, dahil yung kasulatan ay naisulat sa iba't ibang wika, kasi yung translation kasi ng Bible na pinag-aaralan natin, kasi naisulat yan sa iba't ibang wika, Grego, Hebrew. Tapos, iba yung kanilang kultura, iba yung kanilang lugar, tapos nung unang panahon pa. Ngayon, tinutulungan tayo ng mga guro, ng mga mangaral upang maunawaan natin ang mga ito sa sarili nating panahon. Bakit mahalaga yun? Kasi nga, sabi ko nga rito, kasi kailangan nating makinig upang, sabi ko nga rito, kailangan nating makinig yung mga natutunan natin at kasi naisulat sa ibang panahon, sa ibang kultura, kinakailangan natin itong ma-contextualize. Kasi nga, sabi ko rito, hindi naman natin na buong-buong lululunin yung isang kautusan o kaya isang katuruan na i-apply natin bigla sa ating buhay yung ating napapakinggan. Anong ibig kong sabihin dito? Kailangan kasi ibabagay natin sa ating buhay, sa kondisyon natin at saka sa ating kalagayan. Kasi merong sinasabi ito sa Bible na hindi naman akma ito sa panahon natin ngayon. Parang yung ibang mga kautusan na ngipis ang ngipin, mata sa mata, di ba? Kung babasahin mo yung sa utusan, nakalagay talaga doon. Ang ibig ko lang sabihin, titingnan mo yung konteksto, titingnan mo yung bakit sinabi yun. Marami kasing dahilan. So, ang gusto ko lang i-drive dito, babasahin ko na lang. That's why you put the entire truth in your context, you frame it with your reality, and then you apply it to benefit from it and not to suffer. Kasi minsan yung sa pag-apply mo, pag mali yung pag-apply mo ng kautusan, salit na makapagbigay sa iyo ng mas makapagpapahirap sa iyong buhay. Kaya hindi mo i-apply, minsan ina-apply mo ng literal, yung pala ang application nun, spiritual. Nasusundan. So, sabi ko pa rin, because the word of God is given so that we might be happy, fruitful, and godly. So, dapat ang magiging bunga ng ating pag-apply ng salita ng Panginoon, mas lalo tayong nagkakaroon ng, halimbawa, ng kapayapaan, nagiging fruitful tayo. Hindi yung nabasa mo yung kautusan, lalo kang naging matatakutin ngayon. Kasi, nagka-misapplication ka, na misinterpret mo yung nais ipagawa sa'yo ng Panginoon. Nasusundan po ba? So, sabi ko rito, kaya ang gagawin natin sa ating napapakinggan, we contextualize it and apply it sa ating buhay. So, sabi nga, hearing must end in moving your body, moving your life, moving your direction sa pagsunod sa ating Panginoon. So, dapat sa ating pakikinig, nagdadala iyon para mas lalo kang lumapit at hanapin mo ang Panginoon at lumago ka sa pananampalataya sa Kanya. Hindi yung kasi may nagtao na ganun, natatakot na silang basahin ng Biblia kasi natatakot sila doon sa sinasabi ng sa end of days, sa tribulation, sa mga ganun. Kasi nga, na-misinterpret mo yung kahulugan ng binabasa mo. Kaya nga, yun yung kalagahan na
sa ating napapakinggan, dapat hindi mo lang ito napapakinggan, kundi naintindihan mo yung gusto ipaunawa sa iyo ng salita ng Panginoon. Nagkakaintindihan po ba tayo? So pangatlo, dahil sabi ko, mabagal ang ating isipan, kasi ako, slow learner talaga ako, kaya ayoko minsan magsalita. Kasi, yun ang totoo. Kalimitan, kailangan pa natin itong maipaliwanag, maipaunawa, at ma-explain ng malinaw sa pamamagitan ng sapat na detalye at impormasyon gamit ang mga salita. Kasi minsan may mga tao talagang ganun, na bago niya maintindihan, kinakailangan mo muna ma-explain ng maayos, maipaunawa sa kanya ang bawat detalye na kinakailangan niyang maintindihan. Especially kung bagong mananampalataya kasi marami pa yung mga tanong. Ang gusto ko lang ditong sabihin, so dito papasok yung pag-unawa natin sa konteksto ng salita ng kasaysayan, tradisyon, paniniwala, mga karanasang kultural. Kasi yung Biblia kasi na isulat ito sa mga Israel, na iba yung kanilang kultura, iba yung kanilang tradisyon, iba yung kanilang kaya napakalawak talaga ng pag-aaralan ng Biblia. Hindi mo basta-basta ito yung kanilang katuruan na nangyari ilang libong taon nung panahon na hindi pa masyadong civilized yung tao sa panahon natin ngayon. Paano mo i-apply yung kapanahunan nila sa panahon natin ngayon na napakaraming pagbabago na naganap. Tapos siyempre halimbawa, dati pwedeng mag-asawa ng marami. Sa panahon ba ngayon, pwede bang i-apply ngayon yun? Talagang, kapag hindi mo yung ganung sample lang yun, ilan lang yun sa mga dapat mong i-consider sa pagbabasa mo, especially sa Old Testament. Maraming mga binabanggit doon na hindi mo naman basta-basta po pwedeng i-apply sa panahon natin sa ngayon. So sana naintindihan nyo. Kasi ganun yung nangyari sa kanila. Yung binabasa sa kanila yung kasulatan, ipinaunawa sa kanila, ipinaintindi, at dahil naintindihan nila, nasunod nilang mabuti. So sabi ko nga rito, kaya nga may isa akong magandang sample dito. Sa Acts chapter 8, verse 26 to 40, ito yung patungkol doon sa Ethiopian eunuko. Kasi, Kristiyano tong Ethiopian eunuko na to, yung sabi nga rito, ito yung katiwala ng reyna ng Ethiopia na nagbabasa ng kasulatan ni Isaiah matapos sumamba sa Diyos sa Jerusalem. Para sa ay sumamba doon sa Jerusalem at isa sang Ethiopian eunuko, talagang meron siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 8, verse 26 to 40, hindi ko nababasahin, pero kasi pag binasa ko yan, mas haba tayo. So, basahin nyo na lamang dyan. Ang kasaysayan niyan, so, pinasubaybayan ng Diyos kay Felipe, yung karwahe ng yunukong yun. So, sabi ng Diyos kay Felipe, sige, sundan mo yung yunukong yan na nagbabasa ng kasulatan ni Isaiah. Wilay mo para maging yunuko ka, hindi ka basta-basta simpleng mamamayan lang. Ibig sabihin talagang meron kang karunungan, meron kang kaalaman, matalino ka. Pero kahit yung matalinong yun, kinakailangan mo pa rin maipaunawa sa kanya yung sinasabi ng kasulatan. At ito yung kahalagahan ni Felipe, yung apostol ng ating Panginoon. So, isipin mo yung karwahe tumatakbo. Sabi ng Panginoon, sabayan mo yung karwahe. Siguro ini-imagine ko habang tumatakbo yung karwahe, siyempre wala pang traffic doon. Wala pang gano'ng kabilis yung karwahe noon. Siguro may super speed doon si Felipe para maabutan niya yung karwahe. Ini-imagine ko na kasi totoo yun. Tapos, habang nagbabasa yung yunuko, siguro malakas niyang binabasa yung kasulatan na Isaiah. Sabi naman ni Felipe sa kanya, naintindihan ba yung binabasa mo? Sabi naman ng yunuko, paano ko maintindihan to kung wala namang magpapaliwanag? Ay, umakit ka rito para, ipaliwanag mo sa akin yung sinasabi ng kasulatan. Yun yung totoong nangyayari, basahin nyo. Paano ko naman maunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin at inanyayahan niya itong sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. So matapos maisalaysay ni Felipe, maipaliwanag niya yung mabuting balita na binabasa niya kay Isaiah, dumating sila doon sa lugar na may tubig. Sabi nung yunuko doon kay Felipe, may tubig na rito, maari na ba akong bautismuhan? So ang hindi kasi dahil yung pananampalataya niya, kasi bilang mananampalataya, yung bautismo kasi, hindi tayo nagpapabautismo para maging Kristiyano, kundi nagpapabautismo tayo para sa ating pagsunod sa Panginoon. Tama po ba? So yung yunukong yun, dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, gusto niyang sumunod. At yung pagsunod na yun, naunawaan niya na bilang isang mananampalataya, yung pagbabautismo ay paraan ng pagsunod sa ating Panginoon. So sabi niya kay Felipe,
Ako ba hindi pa maaaring bautismohan? Kasi may tubig na eh. Tapos sabi naman ni Felipe sa kanya, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. So hindi basta-basta sinabi ni Felipe, oh, pwede, sige. Hindi. Meron pa rin siyang ipiniliwanag, maaari kitang bautismohan, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Kasi kung hindi ka buong pusong sumasampalataya, hindi pa rin kita babautismohan. So sabi nung yunuko, sumasampalataya ako na si Kristo Jesus, anak ng Diyos. Kaya talagang si Felipe, dahil na ano niya na talagang itong taong to, naintindihan niya yung kanyang binabasa, pinatigil nila yung karwahe. To make the long story short, yung yunukong yon ay nabautismohan at nakakilala sa ating Panginoon. Hindi lamang niya basta nabasa, napapakinggan, kundi naintindihan niya, naunawaan niya yung kalagahan ng kanyang binabasa. Alam niyo po ba, ganun din sa ating spiritual na buhay. Hindi porket nababasa natin, napapakinggan natin, nauunawaan na natin. Kasi nga, kagaya ng yunukong ito, gaya ng sinasabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Alam niyo po, napakahalaga yung napapakinggan natin, especially yung pangaral tungkol kay Kristo para magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga yung pakikinig natin, magbubunga ito ng pananampalataya, kaya mahalagang inuunawa at ay papaliwanag natin ito ng malinaw sa atin. Kagaya ng yunukong yun. Kasi nga, kahit na napakinggan niya na yun, kasi sumasamba siya sa Jerusalem, nagbabasa siya ng kasulatan ni Isaiah. Pero kung hindi pa rin naipaliwanag ito sa kanya ni Apostol Felipe, hindi pa rin niya igit itong maunawaan. So napakahalaga yung may nagpapaunawa at napakahalaga rin na inuunawa natin yung ating napapakinggang salita ng Panginoon. Yun yung kalagahang binabasa natin sa verse 7. Alam niyo po, ang pangunawa ay hindi lamang kailangan para sa mga hindi pamilyar sa Biblia. Kasi akala ng iba, sige, dapat makinig ka kasi hindi ka pa masyadong pamilyar sa Bible. Dapat lagi ka makinig para makabisado. Minsan nga, kahit nga madalas natin itong napapakinggan o naririnig, kahit nga minsan parang kabisado na natin yung verse. Di po ba minsan? Hindi po natin ito minsan naiintindihan talaga yung tunay na kahulugan kung walang nagpapaliwanag. Di po ba? So talagang kailangang malinaw na naipapaunawa, malinaw na naipapaliwanag para talagang may apply natin at masunod natin at magawa natin ang pinag-uutos sa atin ng Panginoon. So dapat hindi lamang responsibilidad ng nangangaral, responsibilidad mo bilang Kristiyano nakikinig na iuunawain mo talaga yung salita ng Panginoon na napapakinggan mo. Kasi yun namang ano ng Panginoon eh. Humingi tayo sa Kanya ng wisdom at ipagkakaloob niya sa atin. Kasi baka isisi naman natin sa mga ngaral kasi yung nagtuturo, hindi marunong. Ang boring, ang hirap. Parang kagaya namin. Kasi hindi naman talaga kami biyasang tagapagturo. Hindi naman kami biyasang tagapag-share. Talagang biyaya lang talaga ng Panginoon yung sinasabi namin at napag-aaralan naming kasulatan. Kaya nga bawat isa sa atin, responsibilidad natin talagang humingi ng karunungan mula sa Panginoon upang yung napapakinggan natin at naintindihan natin, talagang maintindihan natin sa simple at madaling maunawaan nang sa ganun may apply natin dito sa ating mga buhay. So okay po ba? So napakahalaga na bukod sa kasulatan ay maliwanag natin itong napapakinggan. Malinaw din sa ating mga nababasa. Kaya nga sa verse 8, binasa nila ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Alam niyo po, ang mga ngaral ay dapat magsalita sa isang malinaw at madaling maunawaang paraan. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang maunawaan. So kapag ikaw ay mangangaral, ang goal mo, hindi para magpasikat, hindi para magpa-entertain sa kapwa mo, kundi yung ipapangaral mo, maintindihan nung makikinig sa'yo. Kasi yan talaga yung goal. So, may pangaral, especially ang salita ng Diyos. Bakit hindi lahat na nangangaral ay talagang, kasi nga, sa panahon natin ngayon, hindi lahat na nangangaral ay nangangaral nga upang maipaunawa ko sa salita ng Diyos. Bagkus, iba yung layunin niya. Kaya nga, doon papasok yung kinument ni Apostle Paul, yung taga Berea. Ito, talaga kung pag-uusapan natin yung pangaral ng salita ng Panginoon, laging hindi mo may aalis na laging mabanggit ang mga taga Berea.
Tingnan natin dito. Bakit? Anong sabi ng Acts chapter 17 verse 10 to 11? Nang gabi ring iyon, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo sa Berea. Mas mabuting kausapin ng mga Hudyo doon kaysa sa mga taga-Tesalonika. Wiling-wili sila sa pakikinig sa pangangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Alam niyo po, yung talatang ito ay medyo self-explanatory kung babasahin mo. Ang talata ay nagsasaad lamang na tinanggap nila ang pangangaral ng Ebanghelyo na tinuturo ni Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo na yun, imagine niyo si Apostol Pablo na yung nangangaral doon sa mga taga-Berea. Ipinapangaral niya yung kaligtasan at excited sila na mapakinggan yung pangangaral ni Apostol Pablo. Tapos, meron silang kasiyahan, may pananabik sila. Ngunit, titingnan natin, sinusuri nila ang kasulatan araw-araw upang makita nila kung yung bang itinuturo sa kanila ni Pablo na apostolo naroon ay itinuturo sa kanila nung panahong iyon ay nasusulat sa kautusan. Imagine mo si Apostol Pablo na yung nagtuturo. Pero, hindi sila nangingimi na yung kanilang napapakinggan, sinusuri nila kung yung bang sinasabi nila at napapakinggan nila ay talagang nakasaad dun sa kasulatan. At iyon yung kahalagahan at iyon yung responsibilidad natin mananampalataya kasi hindi porket napapakinggan mo, nakalagay na kagad sa kasulatan. Kasi sa panahon yan, maraming mga nagtuturo na taliwas sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya talagang very commendable talaga yung mga taga-Berea. Alam niyo po, ang mga bagong mananampalatayang ito sa Berea na pinapastol ni Pablo ay nagpapatunay sa mga turing ni Pablo sa pamamagitan ng pagharap sa turo sa banal na kasulatan. Meaning, di lang sila nakikinig basta-basta sa nangangaral, kundi tinitingnan, sinusuri, na kung yung bang napapakinggan nilang pangangaral, sinasabi sa kanila ni Apostol Pablo, ay naaayon sa kautusan ng Diyos. So, hindi porket sinasabi namin, dahil magandang pakinggan, dahil parang okay naman, ay basta-basta na lamang nating tatanggapin. Naintindihan po ba? Kinakailangan susuriin pa rin natin kung yung bang sinasabi ng nangangaral ay talaga bang nakalagay sa kasulatan. Kasi yun yung pinakamahalaga. Kasi hanggat hindi mo yun makikita yung kahalagahan noon, talagang doon papasok yung paglago nating spiritual. Di po ba? So, bakit mahalaga yun? Dahil hindi nila nais na sila ay maligaw at hindi rin nais ni Pablo na sila ay maligaw. So, parang sa ating pangangaral, bakit mahalaga na nagbubukas kayo ng Bible? Bakit mahalaga na bawat isa sa atin, sinasaliksik natin na kung yung bang pinapangaral na nangangaral, ay talaga nasa Bible. Baka mimya, inaano ko lang kayo para kayo ay malibang. Para maubos yung oras ko, para tapos na ako. Hindi. Hindi ganun yung goal namin. Ang goal ng mangangaral, maintindihan nyo yung sinasabi natin dito ay nanggagaling sa salita ng Panginoon. Maintindihan ng bawat isa. Kasi hindi lamang naman kayo. Yung sinasabi ko ay para rin naman din sa akin na maintindihan ko yung kalagahan nun. Nasusundan po ba? Dahil kasi ayaw natin na bawat isa sa atin ay maligaw. Malihis tayo doon sa pananampalataya na nagagaling sa salita ng Panginoon. Kaya nga itong, sabi ko nga, ginagawa natin, yung ginagawa ng mga matatalinong Kristiyano sa panahon natin ngayon, hindi lamang sila nakikinig sa ipinapangaral, sa mga ipinapayag sa kanila, kundi binabasa nila ang Biblia, sinusurit, at talagang tinitingnan din, gaya ng mga taga-Berea. So, hindi ka lamang basta nakikinig, nililista mo yan. Kung mga verse na sinasabi ni brother, talagang ganito ang sinasabi. Baka mimya, yung parang sample, ang salapi ang ugat ng kasamaan sa mundo, naniniwala kayo? O sige, para mawala ang kasamaan sa mundo, ibigay nyo sa akin lahat ng salapi ninyo. O di ba? Kung unang tingin talagang, oo nga, ang salapi ang ugat ng kasama sa mundo kasi may maraming mga tao, sakit, gahaman, dahil sa pera gumagawa ng masama. Pero alam niyo po ba, kung babasahin natin sa Biblia yan, hindi mismo ang salapi ang ugat ng kasamaan sa mundo. Kasi yung maaaring salaping sinasabi mong masama, ay maaaring gamitin ng Panginoon sa kabutihan.